Record daw tayo. Okay. Okay, so as of now, meron tayong 115. Sobrang nakakatuwa at nakaka-amaze. 'Di ba? So imagine mo 115 person, 'di ba, na naka-tune in sa ating gathering for this night. Pero nakakatuwa na may mga nakikita ako ngayon, okay, sa aking screen. Okay, ang dami dito mga mga tag nito, mga naka-duty pa, no? Ito may nakita ako mukhang si Ma'am naka-color white siya ngayon, okay, from soldiers, di ba? Lions yata to, oh. Naka-face mask pa siya. Yan, naka-duty. Yan, hello sa inyo diyan. Okay, pero syempre yung mga nasa kanya-kanya mga bahay, hello din, di ba? So, sobrang nakaka-amaze, nakakatuwa na nagkasama-sama tayo ngayong lahat. Okay? Despite of what is happening right now, alam ko naman yung iba, nag-aalala, nag-iisip, o alam mo yun, dami nating inaalala di ba? Ngayong mga panahon na to, pero okay lang yun. Di ba? Sabi nga nila lahat naman yan, may purpose si Lord. Tama ba? At kung bakit ka naman nandito ngayon, may purpose. Ayan, no? Good evening, sir. Yan, Sir Ronel. Yan. So ngayon, as of now, no, 150, 114. Okay, siguro nag-CR yung isa. Di ba? So mas maganda, mas marami tayo. Kung may mga papasok pa mamaya, keep it coming. Kung may mga kilala pa kayo na papasukin na natin. Kasi iba yung pumapasok ng mas maaga. Tama ba? So yan, may mga bago tayong kasama na nandito ngayon. Okay, mga first time ko lang din nakita. Di ba? Pero still nandito sila. Meron pa nga tayong kasama ngayon. Mukhang nasa biyahe yata siya. Ayun, from Kuwait. Hello, Julian. Yan, yung mga nasa abroad. Nakakatawa, di ba? Kuwait. Yan, nasa Kuwait siya. Okay lang mag-Kuwait, pero wag ka lang mag-quit. 'Di ba? Kuwait kasi baka sounds like, 'di ba? Pero ayan Kingdom of Bahrain. Yeah, grabe, Bahrain. Siguro maulan diyan, no? Bahrain eh. Bahrain. Saan ka? Wow, Bahrain. Yan, sige po, keep it coming, no? Yan, 150 na po tayo. So sa totoo lang yan, marami naman siguro dito mga ilan nakakakilala na sa akin, tama ba? Okay. So, yun nga, tulad nga ng pag-introduce sa akin ni Miss Ann. Yan. Ay, may nasa Taiwan pa. Grabe, no? May nasa Taiwan. Oo. Okay lang nasa Taiwan, basta walang iwanan. Yeah. Yan, okay. Sige, keep it coming. Yan, mas marami tayo. Okay. So, yun nga, for the sake ng mga hindi nakakilala sa akin, so pakilala muna ako. So, my name is Sir Erwin Praja or Coach. Depende kung anong gusto mo. Okay? So, I'm a former nurse and a TV talent naman po bago ko gawin yung negosyong to. Okay? So, kagaya ng ilan, okay, first time din po sa industry. Sa totoo lang, marami dito mga nag-iisip, okay, na tag neto, teka lang, ako lang ba yung may gantong background dito? Hindi po. Kung iniisip mo kakaiba yung background mo, sa totoo lang, nagkaroon na po niyan dito sa team natin. Okay, majority, doctor, nurses, di ba? O mga nasa politics. So, name it. Okay, inaantay ko lang astronaut. Okay. Naantay ko may kasama tayong astronaut. Diba? Iba-ibang background yun nandito eh. Sa totoo lang, may estudyante, okay, may negosyante, di ba? Ina kasama dito, pugante lang yung wala pa. Hindi ko sigurado kung aamin siya. Baka mamaya kasi isumbong natin pag may pugante. No? So, wala naman. Okay, so that's a good thing about it. So, yun nga. So, at least tayo magkakasama tayo ngayon. Naka-spotlight ba ako or hindi, no? Hindi yata na-missan. Naka-spotlight ba ako? Okay. So, sa view ko pala hindi. Sorry naman. Yun, nakakita ko rin yung mukha ko. Ay, nalagyan ko pala ng effects. Nagkakabalbas ako. Sorry. But anyway, mayroon naman talaga akong balbas. Okay. So, sa totoo lang, like what I've said kanina, balik ko lang. Okay. So, kagaya ng ilan dito na iba yung kanyang ginagawa bago makita yung ganitong klase negosyo. Naiintindihan kita. Kagaya rin po kita na nung nakita yung negosyo, iba rin ho yung background ko. Okay? Sasabihin ko sa mga nagsabi na iniisip ko kung pwede ba ako dyan, kikita ba ako dyan, di ba? Pwede ba mangyari sa akin yung mga bagay na nangyayari sa kanila? Di ba? Kung iniisip mo yan, inisip din ho namin yan. Di ba? Ako rin ho, isa ako sa mga nag-isip niyan. Pero, syempre, okay, kasama ng buong team ng Saviors Power First System. So,
paunti-unti ho nangyari sa akin yung mga nangyari rin sa ilan. For example, syempre yung first million, first car, 'di ba? Yung mga recognitions ng company, top earner, 'di ba? So yun ho, nangyari rin po sa akin yun dahil po yun sa pagtutulungan, okay, at sa napakaganda ng sistema ng Power 4 system. So lagi mo tandaan na apat dapat, okay? So dapat lagi ka nandito sa Savior's Power 4 system. Okay? So kagaya ng ilan, okay, na alam niyo yung tipong dumating sa time na we are thinking na lalo na ngayon, 'di ba? Parang during that time kasi sobrang iba yung mode, 'di ba? Iba yung way ng paggawa ng ganitong klaseng negosyo kasi for sure yung ilan dito. Okay, you were we are all na tag neto sanay na ang ganitong klaseng negosyo hindi pong invite, ganyan-ganyan. So personal encounter. So alam ko maraming tao ngayon nagkakaroon ng mga adjustments, 'di ba? Whether bago, whether luma, 'di ba? Lagi natatandaan merong goods and bads na nangyayari. Okay, sa lahat ng bagay. Alam niyo ba, bigyan ko kayo ng konting idea bago lang tayo magsimula sa ating discussion for this night. Alam niyo ba na sa mga nangyayari ngayon sa mundo, meron tinatamaan ng hindi maganda. Meron din mga magagandang nangyayari. Okay? For example, bigyan ko kayo ng idea. Okay? When it comes sa technology. Okay, sa technology po. Okay, so this time around, dahil mas na-improve yung technology natin ngayon, alam nyo ba na mas nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng connections yung mga malalayo? Totoo po yan. For example, halimbawa, yung mga nasa abroad, di ba? Yung mga nag-abroad, di ba? Ang dami kasi natin dito, mga kasama nasa abroad. Actually, yung ilan nga dito, parang minsan hindi na nila na-feel na parang masyado sila na-homesick. Bakit? Kasi alam mo yun, in touch na di ba? Tama po ba? Yung nakakausap na, meron tayong mga messenger, di ba? Meron tayong tawag nito, yung mga Zoom, di ba? Yung mga, ano pa ba yung mga ginagamit, yung mga open dyan. Yung mga kung ano naman mga applications, 'di ba, na for communications na ginagamit ngayon para mas mabilis yung pag-uusap. Tama ba? Oo, kasi alam nyo kaya papansinin niyo dati kapag nasa abroad or nasa malalayong lugar, 'di ba parang in order na makarating yung mensahe, aantayin mo pa ng pagkatagal-tagal, 'di ba? So siguro dito yung iba medyo may edad pa kaysa sa akin, 'di ba? Ako naabutan ko kasi may telepono na. Pero pinaka naaalala ko dati, medyo fresh pa. Uso pa yung sulat kahit papaano. Oo, mga ganon. Para medyo fresh yung pager, di ba? For sure, yung mga ilan dito, nakaabot pa niyan. Okay, di ba imagine mo, susulat ka pa. Di ba, antayin mo pa ng matagal bago bago makarating sa yung mensahe, di ba? Imaginein mo, kung nangyari yung pandemic na to, na ganun pa yung sistema, imaginein mo, di ba? Meron kang i-message na kamahal mo sa buhay na nasa malayo, 'di ba? Alam mo 'yun, makakarating sa iyo yung sulat isang buwan, 'di ba? 'Di ba? Sa loob ng isang buwan. Ngayon, imaginein mo usap na lang kayo ng usap, minsan nga nagkakasawaan, 'di ba? Pero yun na, isa sa mga advantage what is happening. So, kung bakit ko naman na open kasi alam naman ho ng iilan ngayon na nagbabago ho. Sobrang daming pagbabago. Yung pagbabago, aminin ho natin sa hindi. Okay, sa lahat na nakikinig ngayon, okay, guys, listen. Okay, sa lahat ng kasama natin dito, okay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang abroad, aminin nyo sa hindi. Hindi pa kayo na nawawala sa loob nyo or yung takot sa mga pagbabago. Hindi pa siya natatapos. Tama ba? Tama ba? Hindi pa siya natatapos eh. Kasi ano tuloy-tuloy eh. Tama ba? Tuloy-tuloy, hindi pa natatapos. Oh, di ba? Imagine mo yung simulang naging problema natin 1 year ago, meron pa rin iba-iba. So, well, ito kasi yung tanong eh, di ba? Ito yung tanong guys sa lahat na nakikinig dito. Titigil na ba tayo o dapat ba tayo magpatuloy sa buhay? Siyempre, dapat tayo magpatuloy sa buhay. Tama po ba? At siyempre, habang gising ka ngayon, one thing is for sure, may purpose yan kung bakit pa tayo buhay. Okay po ba yun? At dahil buhay ka, napakaswerte mo, nandito ka ngayon sa ating gathering na kung saan meron tayong mga pag-uusapan na alam ko, ito ay tamang kwentuhan lang naman, pero one thing is for sure, may mga bagay ka matututunan habang pinag-uusapan natin to na makakatulong sa pagguha mo ng mga goals mo dito sa ginagawa nating negosyo. So kung ready na kayo, okay lang ba? Simulan na natin.
Okay, simulan na tayo ng ating usapan. Okay? So mag-share screen lang po ako Yan. Okay. Yun. Yan, kita nyo ba guys? Yan, okay. So mag-share screen lang po ako ng aking topic for this night. Ito naman okay. Yun. Ayan. Sabihin nyo po kung kita nyo ha. Okay. Ito po. Yan. Sugulan to dito. Yun. Hello guys. Okay, rinig po ba? Rinig? Dinigable? Nakikita po ba? Kung kikita nyo pa, thumbs up lang po sa inyong mga monitor, sa mga screen. Yan, para makita natin. Yun. Yan. Yan. Kahit hindi nyo napindutin yung gumanyan lang kayo, okay na yan. Okay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng usapan ngayong gabi. Okay? Ito ho yung tinatawag natin. Ito, personal ko ho ito. So, ang tawag ho dito, right talk. Okay? Right talk. Tagalogin natin. Okay? Tagalogin natin. Ano ibig sabihin ng right? Sabi ng isa, kanan. Hindi po. Kanan, hindi. Tama. Okay? Tas talk or usapan. Okay? So, tamang usapan. Tama po ba? So, importante po ba yung tamang usapan? Oo naman. So, right talk by yours truly, Coach Erwin Pradja. Okay? Guys, sa lahat na nakikinig dito, importante ba na tama ang usapan? Naniniwala ba kayo na dapat tama ang usapan? Sino dito naniniwala na importante na tama ang pinag-uusapan? Yan. Sa lahat ng naniniwala na tama dapat ang pinag-uusapan, ito ho yung tamang platform para sa'yo. Okay? Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, okay, na napaka-toxic ng environment. Tell me if I'm wrong. Tama ako, mali. Okay. Social media, balita, tama ba? Alam mo yun, kung hindi ka matatakot, malilihis naman yung isip mo sa mga maling paniniwala. Tama po ba? Kung hindi man, nalaligaw ka because of too much entertainment. Tama ba? Yun yung nangyayari ngayon eh. So ito ho yung usapan natin for this night. Okay, real talk. I mean, right talk. Kasi may real talk. Ito, right talk. Tamang usapan, tamang kwentuhan, tamang topic. Yung pag-uusapan natin. Okay, hindi ho tayo mag-uusap sa mga kung ano-anong mga bagay. Pero pag-uusapan natin yung mga dapat natin pinag-uusapan. Kasi maraming tao, mapapansin ninyo, nagkakaroon sila ng mga conversation or minsan siguro tayo rin mismo, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga usapan pero aminin niyo sa hindi, minsan ba dumadating yung time na meron kang kausap tapos yung usap niyo nonsense? 'Di ba? Nonsense na usapan. Nangyayari, 'di ba? So at least dito, pag-uusapan natin yung mga bagay na may sense, yung mga bagay na alam natin na pag pinag-usapan natin, may pwedeng puntahan. Pwedeng may matutunan ka or pwede mong i-apply along the way in your journey in life. Tama ba? Mas maganda ba yan? Okay. So ngayon, ito yung pag-usapan natin ngayong gabi ito. Okay? Kung ready ka na, ready na rin ako. Let's do this. Okay. So ngayon, current issue. Ito na, sa total yan. Kita nyo ba guys? Oy, may nakakapag-drawing, may nagdo-drawing. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? What's that? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ba't may nagdo-drawing? Yun, okay na wala. Thank you. Okay. Oh guys, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng sino mahilig sa Netflix? Sino mahilig sa Netflix? Malamang majority dito nahilig sa Netflix or nanonood sa Netflix. Nakita niyo na bang palabas na to? ECQ 3. Hindi, kidding aside. Actually, wala siya sa Netflix. Okay. Pero, current topic siya ngayon. Okay? ECQ Season 3. Di ba? Kasi nung nakaraan, parang nakita ko ngayon, yung parang pinaka-latest sa Netflix, yung Kingdom yata, Season 3. Okay? So ngayon, ECQ Season 3. Guys, sa lahat po nang nakikinig ngayon, kung papansin niyo, tingnan mo to Kailan nag-start yung COVID? That's March 15 nung nag-start yung lockdown. Tama po ba? March 15, kung di ako nagkakamali, or March 15 or 16. Nagkaroon ng lockdown on that time. Okay? So up to now, okay? So kung tutuusin, wala pang 2 taon. Okay? Wala pang 2 taon, pero ang ECQ, pangatlong beses na natin may experience this time around. Tama ba?
So maraming tao ang iniisip, so they were thinking na, okay na yan, relax na yan, okay na yung mga bagay-bagay, magiging okay na, magiging smooth na, magiging maayos na, babalik na rin tayo sa dati. O yan na, bumalik na tayo sa dati, ECQ ulit. Tama ba? Doon sa mga nagre-request na babalik tayo sa dati, eto na po, bumalik na po tayo ulit sa dati. ECQ na ulit. Okay. But kidding aside, totoo lang, ito ho yung pag-uusapan natin. Ano yung natutunan mo nung nag-ECQ yung una para hindi na mangyari yung ECQ ngayon na kung ano yung na-experience mo dati, may experience mo ngayon. Kasi anong point ko? Most of the people, okay, kung ano yung experience nila nung unang ECQ, yun pa rin yung sitwasyon nila hanggang ngayong ECQ to. Nagets nyo? Maraming taong ganun. Okay? Maraming tao na kung ano yung problema nila nung unang ECQ1, Season 1, yun pa rin ho yung problema nila hanggang ngayong ECQ3. Na pag wala ho tayong binago, okay, one thing is for sure, kung ano yung experience mo dati, yun pa rin yung mai-experience mo pagka nagkaroon ulit ng ECQ4, 5, hindi natin masasabi. Sir Erwin, hindi na naman ulit mag-ECQ yan. Oo, naintindihan kita. Sinabi na rin yun dati. Di ba sinabi mo na rin yun nakaraan? Pero tinan mo, magugulat ka, meron pa rin. Di ba? So, anong point ko? Sa lahat na nandito, siguro yun na. Siguro ito na yung tamang panahon. Okay? Na para pag-usapan natin kung ano ba talaga yung dapat natin pag-usapan. Right talk, right discussion. Ano ba talaga yung mga dapat natin pinag-uusapan this time around? Para itong mga nangyayari natin, yung sitwasyon natin ngayong ECQ, hindi na natin ma-experience pag kung sakaling darating ulit yung next na ECQ. Or kung magkakaroon ulit ng mga pagbabago sa mga susunod pa na buwan or taon. Tama po ba? So kung ready na kayo, simulan na natin yung kwentuhan na to. Kasi sa totoo lang, nakakatakot to. Imagine yung poster na yan, di ba? Alam ko kasing iba ngayon, nangangamba na naman. Di ba? O yan, nakakapag-drawing na naman. Ba't may nakakapag-drawing? What's happening? Ano nangyayari? Paano ba yun nawawala? Yun. Paano ba nawawala yun? Yung may nagda-drawing. Tagalin natin yung ballpen. Yan. Okay. So, proceed tayo. Paano ba ito nawawala? May Sa idea? annotate, sir. Annotate. Saan yun? Annotate. Okay. Ako na magtanggal. Ako na ba magbubura? Ayun. Okay. Thank you. Thank you sa lahat. Yan. Annotate. Paano ba balik? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Annotate. Okay. So ngayon ganito. Sa lahat na nakikinig ngayon, okay lang ba? Ready na ba kayo pag-usapan? Okay. Ito na. So ang topic natin for this night. Okay. Guys, ready, focus. Okay. Sa lahat ng 190 na nakikinig, participant, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang abroad, mga nakikinig online at yung manonood pa mamaya, okay? Manonood mamaya ng replay nito, okay? So, ginawa namin to para sa'yo. Ito na, pag-usapan na natin yung pinaka-topic natin for this night. Ito na. Okay. How to create the life you want in 1 year. Sinong gusto? Sinong gusto? Sinong gusto na ma-create niya yung buhay na gusto niya? This 1 year. In 1 year, sa loob ng 1 taon. Yung magkaroon ng pagbabago. Sino gusto? How to create the life you want in 1 year. Sarap, no? Imagine mo next year, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, iba na. Kung, alam mo yun, iba na siya. May mga bagay ka na may experience 1 year from now na hindi mo na-experience noon. Sino gusto? Lahat yan, marami tao gusto. Tama ba? Kasi wala naman siguro gusto, mas stuck lang sa ano eh. So, siguro yun yung pag-usapan natin. Right talk lang, usapan lang. Eto na. Discuss natin. Okay? Ngayon, okay, ano ba? Saan ba natin sisimulan? Guys, mga ka-business partners, ang una nating alamin, una nating sisimulan ito. Do a life audit. Okay. Do a life audit. Teka lang. Sir Erwin, ano ba yung audit? Audit. Siyempre, hindi nyo klase audit.
Si Audit, yan yung kapatid ni ni Edith saka ni Judith. Magkakapatid pala. Hindi. Guys, okay. Audit. Okay. Sa madaling salita, sino dito nakakaalam ng pag-audit? Di ba? Yung audit, di ba ibig sabihin yung titingnan mo, i-assess mo. Tama ba? Kumbaga, i-check mo, audit. Okay? Auditor, di ba? Sila yun yung ginagawa nila. Tama ba? So sa lahat dito, guys, ganito. Sa lahat ng nakikinig, ang kailangan natin gawin this time around, bago tayo magsimula dun sa mga bagong gusto nating mangyari sa buhay natin, is i-check natin, i-audit natin yung sarili natin. Kasi sa totoo lang, ito guys, didiretsuin ko kayo. Pag in-audit natin yung sarili natin or in-assess natin yung sarili natin, guys, be watch out. Kasi one thing is for sure, dadating yung time pag chinek mo yung sarili mo, kung ano na ba current status mo ngayon. Okay? Dadating yung time malulungkot ka, madidepress ka. Di ba? Makukulangan ka. Maaring maging masaya ka sa ilang aspeto, pero maaring most of them, makukulangan tayo. Pero we have to do it. Sabi nga nila, truth hurts, but truth will set you free. Tama po ba? Sa lahat ng mga business partners natin nandiyan. I-audit natin yung buhay natin. Assess natin yung buhay natin. Kasi bakit? Mahirap magbigay ng gamot kung hindi mo alam yung sakit. Tama po ba? Mahirap yun. So, kailangan alamin natin sa current status natin ngayon, sa ating sitwasyon ngayon, ano ba talaga? Ano ba ang iyong status when it comes sa iyong health? Sa iyong health, kamusta ba health mo ngayon? Okay. 1 year from now, gusto mo ba mas healthy ka? Tama ba? Kasi bakit? Sa panahon ngayon, lalo na ngayong pandemic, ngayong panahon ng, alam mo yan, hindi mo masasabi yung mga bagay-bagay. Health is wealth. Tama ba mga ka-business partners? Oo naman. Aanihin mo, sobrang daming pera. Kung yung health mo naman, at risk. Dami kong kakilala, may pera na mamatay dahil sa nangyayari ngayon. Tama ba? Gets nyo? Relationship. How was your relationship? Okay. Hindi ko sinabing jowa lang. Yung parang ganito. Relationship mo sa family mo. Okay? Sa loved ones mo, relatives mo, sa kung may anak ka na, sa anak mo, kung may asawa ka na, sa asawa mo. Okay? Relationship mo sa mga ka-business partners mo. Okay? So, sa upline mo. Kamusta ba relationship mo? How's your relationship? Gusto mo ba next year? Okay? Mas okay ba? Mas healthy ba yung relationship mo? Kasi totoo lang, importante rin. May kasabihan tayo, no man is an island. Tama po ba? So at the end of the day, kailangan yung relationship natin towards others, dapat maayos din yan. Nag-a-agree ba kayo doon, guys? Nag-a-agree ba kayo doon? Na dapat yung relationship natin when it comes to others, dapat maayos din. Parang ganito, sige, ang dami mong pera. Putik, halos lahat ng tao sa nakakilala mo, haters ka, galit sa'yo. Mag-i-enjoy ka kaya nun? Ma-appreciate mo kaya kung anong meron ka? Kung lahat halos ng pamilya mo galit sa'yo. Di ba? Asawa mo galit sa'yo. Kapatid mo galit sa'yo. Di ba? Yung anak mo galit sa'yo. Di ba? Mga kaibigan mo galit sa'yo. Ka-business partner mo. Pero may pera ka. May enjoy mo ba? Are you getting my point, guys? Sa lahat na nakikinig. May enjoy niya. Di ba hindi? Parang laging may kulang pa rin eh. Di ba? So itong factor na to kailangan maayos din. Ma-assess mo, kamusta ba ako? Kamusta ba yung relasyon ko sa mga ganito? Tama ba? Next. Finances. Wow. Ito syempre dahil nasa business tayo, ito kailangan to sobrang ano to. Guys, check yourself. Audit mo yung sarili mo. Kamusta yung naging finances mo for the past year? Naging okay ba siya? Naging okay ba siya? Naging struggle ba siya? Shaky ba? Consistent ba? Or ano lang, tag neto, alam mo yun, yung plato lang, yung diretso lang, di ba? Or bumababa ba, di ba? Or mababa pa rin, hindi pa umaangat, di ba? Check your finances. Nakakapag-save ka ba? Nakakabili ka ba ng mga dapat mo? Alam mo, mga basic needs ba na nabibili mo, na provide mo? O baka yung
even yung basic needs, hindi mo ma-provide. Di ba? Basic needs na lang yan. Baka yung basic needs, hindi mo ma-provide. Paano pa yung wants? Di ba? Nagagets na yung... Di ba? Are you getting my point, guys? Nakakaano yung iba. So, guys, we have to audit our finances. Kailangan natin i-check yan, i-assess natin yan. Okay po ba yan? Kailangan natin nakikita ang yung mga kaganapan para at least naging aware ka. Okay po ba yan? Okay. Eto na. Next. Spiritual. Ito matindi para sa akin. Guys, sa lahat na nakikinig dito. Kamusta yung spiritual connections mo kay Lord, kay God? Kamusta ba siya? Do you think na lalapit ka ba sa Diyos? Or tingin mo ba napapalayo ka sa Diyos? Di ba? Kamusta ba? Di ba? Mas nakikilala mo ba yung Diyos ngayon? O mas hindi mo siya nakikilala, mas nagagalit ka ba? Ask yourself. Assess yourself. Kasi sobrang importante yan. Kasi kahit na ang dami mong finances, maayos yung pero kung wala kang spiritual connection kay God, mahirap yun. Mahirap yun. Ano pa? Personal development. In 1 year ba? In 1 year time. Ano ba yung mga na-develop sa'yo? May mga bago ka ba natutunan? May mga new skills ka bang kayang gawin? Di ba? Meron ka bang mga, alam mo yun, yung mga bagong kaalaman na na-acquire in 1 year time? Kasi sa totoo lang, part of level up to, personal development. Di ba? Ano na ba yung mga kaya mong gawin ngayon na hindi mo nagagawa dati? Di ba? So guys, nagigits niya, personal audit. I-assess natin yung sarili natin. Marami. Di ba? So guys, check mo to. Siyempre, andito na rin yung mental health kasama na rin doon. Okay? So guys, eto. Alamin natin yung ating sitwasyon. Okay? Kasi sobrang importante yan eh. Kasi pag na-check mo dito kung ano yung mga status mo, ano na ba yung status mo, ano ba kinatatayuan ko ngayon, mas madali pumunta kung saan mo gusto pumunta. Parang ganito sa lahat ng nakikinig. 'Di ba? Meron tayong Grab or Waze. 'Di ba? Minsan sabihin natin Grab food or magpapa-deliver ka, Lalamove or what. 'Di ba? 'Di ba ang tinatanong doon, hindi lang naman kung saan dadalhin. Ang tinatanong din doon or ang nakalagay din doon, nasan ka ngayon? Saan pipick upin? Nagets siya, guys? Bakit? Kasi doon magbe-base kung magkano yung rate. Di ba? Kung magkano yung rate. Kung nasan ka ngayon, saan dadalhin, okay, doon tayo magbe-base. Kung magkano yung rate. Di ba? So kung magkano yung rate, mas malayo, mas malaki yung rate. Di ba? So ganun siya. Okay po ba yun? So kailangan, alam natin, para at least hindi tayo parang, hindi ka mapapaisip o ano pa man. Kasi ito eh, habang hindi mo alam kung ano yung gusto mo, mas lalo kang saan mapupunta. Okay ba yun? So kaya kailangan importante, alam mo muna, okay, ano ba yung gusto mong ayusin para para may maayos ka. Hangga't hindi mo alam kung ano yung gusto mong ayusin, wala kang maaayos. Tama po ba? Parang math lang yan, di ba? Solving problem. Alamin mo muna yung problem para ma-solve mo. Okay po ba yan? Next. Okay, ito na. Okay, kita niya guys. Make a mindset shift. Anong mindset shift na tinatawag na yan? Okay, nako, importante yan. So, kasi yung mindset mo ang magde-determine kung saan ba yung kung ano yung mga magiging next move mo. Okay? So, pag nag-change yung perspective mo, okay, alam mo yun, yung sa mga tingin mo sa mga bagay-bagay, alam mo yun, from dati, negative ka mag-isip sa mga ganitong bagay, ngayon, magiging positive na. Ay guys, magiging malaking factor yan para sa mga pagbabagong pwedeng mangyari next year para sa iyo. Okay po ba yun? Kasi sabi nga nila, ang unang kailangan natin palitan dito yung mindset natin. Kasi bakit? Kung ano yung mindset natin noon, pagbitbit pa rin natin yung mindset natin ngayon, walang mangyayari guys. Walang mangyayari. Parang yung maling mindset, para kang may flat na gulong. Alam mo yung flat na gulong? Diba, alam mo, sa mga nagmamaneho dito, may kotse. Alam mo yung may flat na gulong? Hanggat hindi mo pinapalitan yung flat mong gulong, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Okay?
Kaya yun yung kailangan natin gawin. Okay po ba yun? Magpalit tayo ng mindset. Switch natin yan. Parang ganito. For example, dati, iniisip mo, okay lang na magtatrabaho lang. Ngayon, nasa business ka, ay hindi pala okay na nagtatrabaho lang. Dapat pala may negosyo rin akong ginagawa. Dapat pala meron din akong negosyong inaaral. Meron din pala akong negosyong ini-establish along the way, hub. Di ba? Mindset shift na yun. Yeah? Development. Personal development, guys. Okay ba yan? Sino mo to? May papakita ko sa inyo picture. Kayo na magsabi kung ano yung inyong opinion about dito. Boom. Yeah. Nakita niyo ba? Kita ba? Kita ba? Yan. Nakikita niya? Yan. Kita naman, di ba? Ano napansin niyo sa picture? Actually, may nakabilog nga dyan. Ayun, oh. Naka-highlight pa. 10K monthly sa walang trabaho. Boom! Kung may 10K monthly para sa walang trabaho, sino gusto tumambay? Taas ang kamay. Gusto ko makita sa screen. Ano masasabi nyo dito, guys? Paki-comment nga. Gusto ko makita yung mga Gusto ko makita yung mga suggestion ng mga land dito. Hindi ako hindi about sa politics. Gusto ko makita yung mga idea nyo. Nakakatawa kasi. Sige, usapan lang to. Yan, sige. Keep it coming. Ito, nag-enjoy ba kayo sa kwentuhan natin? Sige lang. Di ba? Woo! Ngayon guys, ganito. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas? Kasi bakit? Nakaasa lahat sa gobyerno. Andun tayo sa mentality na asa. Asa. Nakaasa lagi. Di ba? Victim tayo. Kawawa tayo. Minamaltrato tayo. Pinahihirapan tayo. Miserable yung buhay ko. Kawawa ako. Guys, hanggat hindi natin ginapalitan yung ganong mentalidad, walang mangyayari sa buhay natin. Okay po ba yun? Well, ako wala akong against dito sa ano. Pero natawa kasi ako nung nakita ko yung picture. Di ba? Kasi alam mo bakit? Yung mga dating nagrereklamo sa mga previous president na mahirap sila, hanggang ngayon, sila pa rin. Yung mga nagrereklamo kung bakit sila mahirap. Sino may kasalanan, guys? Sino may kasalanan? Di ba? Sino may kasalanan? Ano ang problema? Bakit ganun? Kasi bakit? Lagi natin tatandaan. Ito lagi ko na. Mas madali kasing ituro yung pagkakamali ng iba kaysa ituro yung pagkakamali natin. Personal. Tama ba? Mas madali isisi sa iba kaysa tingnan natin yung mga pansarili nating pagkakamali. Tama ba? Yun yung pinakamadali eh. Sisihin natin yung iba, sisihin natin si ganito, sisihin natin yun. Pero pag inaudit mo yung sarili mo, ay putik, ako pala yun. Ayun, may nagdo-drawing. Natuwa yata sa drawing, nagalit yata. Nagalit. Yun. Di ba? Nagigets siya, guys. Kahit anong tulong sa'yo, pag ang mindset mo, victim mentality, di ba? Pag ang mindset mo, ikaw yung laging kawawa at inaagrabyado, guys, mahirap yan. Di ba? So, guys, ang pag-asenso hindi nakasalalay sa kamay ng ibang tao. Ang pag-asenso nakasalalay sa kamay mo. Okay? So guys, this time around, let's shift our mindset papunta sa tama. Alam ko hindi magiging madali. Pero pagkasama, sabi ko nga hindi siya magiging madali. Pero lagi niyo tatandaan, pag may right talk, di ba, tamang usapan, unti-unti, maayos yung ating way of thinking. Okay ba yan? Tama ba, guys? Kaya ito yung mga pinag-uusapan natin ngayong gabi ito. Okay po ba yan? Sige. Next natin. O yeah, walang halong political Baka may mga natuwa lang ako sa picture. Okay. Baka makarelate kasi iba. Okay. Next. Eto.
Number 3. Okay. Create a vision. Okay. Create a vision. Okay. Sobrang importante nito, guys. In 1 year time. In 1 year time, kung gusto mo nang magbabago, ito, tanong, ano ang nakikita mo? Ano ba nakikita mo? Ano ba nakikita mo? Kasi ang vision, hindi hindi mata ginagamit dito. Ang ginagamit pag vision, utak. Utak to, guys. Mas malayo ang nararating ng vision kaysa sa mata. Sa sight. Alam nyo ba yon? Yung mata kasi natin, ang nakikita lang yan, may limit lang. Halimbawa, ikaw, tingin ka. Nakikita mo yung mga bundok. Di ba? Halimbawa, ikaw sa bahay nyo, buksan mo yung bintana mo. Pag bukas mo yung bintana mo, nakikita mo yung mga bundok. Yun. Yun pala, bintana nung kapitbahay nyo, nakabukas, nakita mo, hindi pala nakabihis, nakita mo yung bundok. Hindi, iba pala, iba. Kayo naman pinapaano ko lang kayo. Ibang bundok pala yung nakita nyo. So, alanganin yung pagbukas. Kidding aside, create a vision. Alam niyo ba, bigyan ko kayo ng onting idea. Merong isang bulag na writer. Ewan ko, nakakwento ko na yata ito nung nakaraan. Pero for the sake ng mga hindi nakakalam. Merong isang bulag na writer. Nananalo siya ng Nobel Prize. I just forgot the name. Itong bulag na writer na to, ay na-interview. Actually, sa Amerika to, sa US. Na-interview siya. Sabi sa kanya, Sir, tag nito, napakagaling nyo sa pagsusulat. Diba? Pero kami po yung nagtataka kasi since birth, bulag kayo. Di ba? Paano kayo nakakagawa ng mga gantong nobela? Ng gantong, tawag nito, gantong mga likha ng sining, parang ganyan. Parang nagulat siya nagulat yung reporter. Ang sabi lang nung bulag na writer, na author ng mga libro, sabi niya, English pero tatagalogin ko na lang sabi niya, mas bulag, mas bulag yung taong may mata pero walang vision kaysa sa taong may vision kahit walang paningin. English kasi, so tinagalog ko na lang. Okay. Anong point ko, guys? Ang vision kasi ang kaya niyang i-predict future na hindi nakikita ng ordinaryong mata natin. Okay. Kumbaga, itong vision na to, ang nakikita nito sa likod ng mga nakikita natin. Bigyan ko kayo ng onting idea. Alam mo ba gano'ng ka-powerful yung vision? Merong isang tao, naglalakad siya. Okay. Naglalakad siya. Ngayon, nung naglalakad siya, meron siyang nakita na, tawag nito, nakapirasong stick. Maliit lang, stick. Kapirasong stick, mga ganito lang, oh. Nakita niyo ako, guys. Kita niyo ako. Meron siyang nakitang ganito na kahoy. Kapiraso lang. Napakaliit lang. Maliit, tas manipis. Sabi ng lalaking yan, naku, ito na. Ito na talaga yung way para yumaman at umasenso. Sabi ng lalaki. Kayo guys, pag nakakita ka ng ganito kaliit na stick, ganyang kapayat, may maiisip ka ba? Malamang wala kang maiisip eh. Tama. Pero alam mo kung ano yung naisip ng taong yon? Alam mo, successful siya ngayon, mayaman. Alam mo kung ano naisip niyang gawin doon? Nagkaroon siya ng pabrika ng toothpick. Sino nakagamit na ng toothpick? Taas yung kamay. Sino nakagamit na ng toothpick? Check natin sa monitor. Guys, yung taong naka-imbento ng toothpick mayaman na ngayon. Saan galing yon? Sa kapirasong kahoy na napulot niya, nakita niya. Na hindi mo nakita, pero nakita niya. Nagets mo? Meron pang isang lalaki ulit, naglalakad. Okay. Yung lalaking yun, habang naglalakad siya, meron siyang nakita na manipis na bakal. Mga gantong size. Nipis lang. Ganito kanipis. Nung nakita niya, sabi niya, eto na yung way para umasenso ko, yayaman ako dito. Guys, imagine, napakanipis lang na bakal. Ang nipis-nipis lang. Ganito kahaba, oh. Alam mo ginawa ng lalaki? Binend niya ng paganon, yung isa binend niya ngayon, lumiit na bend. Alam mo kung ano na ngayon, yung manipis na bakal na yon. Yung manipis na mahabang bakal, yung manipis na ganito, alam mo kung ano na siya ngayon?
O, yun na yung paperclip. At for sure nakagamit ka na. At yumaman yung taong naka-imbento doon. Gets nyo, guys? Meron siyang nakita na hindi nakita ng ilan. Guys, ganun ka din dapat. Ano ba yung nakikita? Ano ba yung kayang makita ng utak mo? Kasi pag yung utak mo may vision, iba makikita niyan. Ibang level yung nakikita niya. Ibang ikaw. Okay? For example, sa lahat na nakikinig ngayon, imagine mo yung sarili mo. Dadating yung time next year. Okay? Suot mo yung favorite mong damit. 'Di ba? Favorite mong damit. 'Di ba? Tapos, yung sapatos mo, yung gusto mong sapatos talaga. 'Di ba? Tapos, pag-check mo ng bank account mo, may lamang pera. 500,000. Pwede, hindi. Pwede. Sarap ba yun? So wag na lang 500,000, kahit 300,000 na lang. Bank account mo, pwede, hindi. Oo naman. Last year nga, wala eh. Tama ba? Galit ka pa? Tapos pag-check mo ng GCash mo, putik, may laman 200,000. Grabe naman yan. GCash mo, 200,000. Ano ka, nag-online sabong? Grabe, no? It's yung point. Iba na eh. Ibang level na eh. Tama ba? Tapos ito na. Kalalakihan na nandito. Lalabas ka. Sasakay ka sa kotse mo. Boom! Diba? Whether brand new man yan or second hand, basta after in 1 year time, nakakotse ka na. Pwede hindi. Imagine mo, ang forma, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng sapatos mo. Pero syempre may pantalon din yun. Pangit naman kung ganda ng t-shirt mo, ganda ng sapatos, tapos wala kang salawal, di ba? So kasama na rin yung pantalon doon. Okay. Tapos nakakotse ka. Tapos pag, di ba, nasa kotse ka, nag-check ka ng, teka nga, check ko nga yung online banking ko. Boom, may 300,000 ka. Pag check mo ng GCash, 200,000. Masarap ba yun? Oo naman. Ini-imagine mo pa lang yun, ha? Pero ang sarap na, di ba? Tapos kasama mo, family mo. Di ba? Magme-message sa'yo yung family mo. Anak, merong salo-salo kasi dito. Andito kasi yung mga, Nay, meron ba dyan? O sige, Nay, papadala ko. Sa GCash mo ngayon. O, Nay, antayin mo, may 20,000 ako isasend dyan, Nay. O, check mo na lang. Pagtingin ng nanay mo sa cellphone niya. You just receive from, kung sino ang pangalan mo. Halimbawa, Jojo. Di ba? 20,000. Oh, grabe yun. Imagine mo yun, di ba? Pwede, hindi. Oo naman. Iba talaga yun. Ibang level yun. Imagine mo, nagsisend ka ng 20,000. Pero para sa'yo, parang wala lang. Di ba? Parang wala lang sa'yo. Guys, ibang level ka na nun. Pag yung tipong 20 mil, 10,000 nagbibigay ka, tapos parang hindi mo lang nararamdaman. Sino dito yung gustong ganun? Sino yung gustong dumating sa level na ganun? Yung tipong pag lumapit sa'yo yung mahal mo sa buhay, yung magulang mo, pag nanghingi siya ng pera sa'yo, anak, alam mo yan, alam mo na eh, tipong lalapit pa lang yung nanay mo, yung may sasabihin pa lang siya. Alam mo na kagad eh. Di ba? Alam mo na kagad. Yung tipong, kasi sa totoo lang tayong mga anak or tayong mga breadwinner, di ba? Yung tipong yung nanay natin, hindi pa yan lumalapit, parang nakakakutob ka na manghihingi ng pera. Di ba? Tama, mali. Di ba? Pero syempre, dahil mahal mo sila, Nayo, kailangan pera, no? Ito, 10,000. Sige na, okay na yan. Yo. Tatay mo, lalapit sa'yo. Hindi, tayo. Okay na. Kailangan mo cash? Ito na. Boom. Ganon, di ba? Yung parang wala na sa'yo. Guys, sa totoo lang, ang sarap mating sa type na ganon. Kasi try to imagine, yung magulang natin, hindi naman yung lifetime nandyan. Di ba? Hindi yan lifetime nandyan. Hindi naman lifetime natin sila mapapasaya sa mga, alam mo, hindi naman yung pera, di ba? Yung ngiti. Di ba? Yung ngiti, yung saya na mararamdaman nila pag inaabutan mo sila. Di ba? So, ibang bagay yon. Tama ba? Ganun din importante. Yung vision na yon. Sa mga babaeng nandito, guys, sa lahat ng girls, sa lahat ng girls na dito nakikinig, harap ka sa monitor. Nakikita ko lahat. Nakikita ko lahat ng babae. Lahat ng mga babaeng nandito nakikinig. Ang hindi nakaharap sa monitor, hindi mangyayari sa'yo. Itong sasabihin ko.
Lahat ng girls ba nakatingin na sa monitor? May nakikita pa ako hindi nakatingin eh. Hindi pa nakatingin yung iba. Nakayuko. Siguro nag-i-invite yan habang nagte-training. O sa lahat ng nakikinig sa akin ng mga kababaihan, sino gusto next year? Tingin lahat ng babae sa monitor, next year, after 1 year na ginagawa mo ng tama yung negosyo, nasa kotse ka, tapos pinapatugtog mong kanta ito. Chick na may chikot, di mo malilimot. Di ba? Grabe, imagine mo, chick na may chikot, di mo malilimot. Ikaw na yon. Ikaw na yon. Di ba? Imagine mo, chick na may chikot. Chick ka na may chikot ka pa. Grabe ka naman. Next year, pwedeng mangyari sa'yo yun. Di ba? Sinong naniniwala na pwedeng mangyari sa kanila yan? Pag hindi ka naniniwala, naku, wala kang vision. Di ba? Shit, imaginein mo, ang ganda mo. Ang ganda ng makeup mo, ang ganda ng suot mo, tapos nakakotse ka. Pagbaba mo, di ba? Ano? Di ba? Chick na may chikot, di mo malilimot. Totoo naman, di ba? Imagine mo, magkaka-boyfriend ka. Tapos yung boyfriend mo, walang kotse, ikaw may kotse. Chick na may chikot talaga. Iba. Saya ba yan? Iba. Oo naman. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, most of the women out there, di ba? Hindi ko naman nila lahat, pero dumadating kasi yung time sa parang hindi nila tinitingnan na hindi mangyayari rin sa kanya. Hindi. Di ba maraming ganun di ba? Guys, this time around, kailangan women empowerment. Tama ba? So, vision mo, hindi, mangyayari rin sa akin yan. Ako yung magiging chikot. Di ba? Ako yung, alam mo yung tipong dati kasi, di ba? Lagi ka lang sinasakyan di ba? So ngayon, this time around, ikaw naman yung magpapasakay. Di ba? Ibang bagay na yun. So imagine, isipin mo pa lang, di ba? As a babae, di ba? Tapos may sasakyan ka, di ba? Iba yun. Iba talaga kahit pagano natin balik-balik na rin. Iba yung babae na may kotse. Tama ba? Ibang level. Lalo na, kasi sa aming mga kalalakihan, kung magkasasakyan kami, okay lang yan. Pero sa ating mga kalalakihan, syempre dadating yung time. Siguro, pag nagkakotse naman tayo, siguro, big bike naman. Di ba? Sa lahat ng mga lalaki dito, imagine mo mag-rides ka, naka-big bike ka. Di ba? Sa lahat ng mga lalaki, dami pa naman dito, mga brusko, putik, napaka-pogi natin lalo niyan. So imagine mo, pogi ka na, may pera pa, tapos may big bike pa. Ang tawag sa'yo, pangarap. Grabe ka naman, sir. Di ba? Imagine mo, nagmumotor ka, tapos pagkatingin sa'yo, pag makikita ka, grabe, ang pogi mo. Pogi, nakamotor, bro. Tapos pagtanggal ng helmet, boom, yun lang. Siyempre, pogi pa rin. Di ba? So, anong point ko? So guys, sa lahat na nakikinig dito, vision sobrang importante. Sobrang importante. Kailangan mahanap mo kung, guys, ano ba magpapakilig sa'yo? Importante yung kailangan may nagpapakilig sa'yo eh. Pag yung tipong mamaya, bago tayo matapos, pikit ka, tapos isipin mo lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari. Halimbawa ako nakapikit ako, shit. Meron akong magandang bahay. Meron akong magandang kotse. Meron akong magandang big bike, di ba? Marami akong pera sa account ko. Di ba, imagine mo, pikit ka. Kasi iba-iba tayo ng vision, iba-iba tayo nakikita. Iba-iba tayo ng pag-aalayan Kaya kailangan na meron kang nakikita na pag-aalayan mo. Kasi dun mo i-connect yung vision mo. Tama ba? So guys, ganun yun. Ganun ka-importante yun. Kaya kailangan meron tayo nun. Okay ba yun? Ngayon ito, bigay pa ako ng isang Bigyan ko. Alam niyo ba? Ito. Kilala niyo to? Kilala niyo to? Yan. Okay. Ang sabi ng isa sa mga pinaka-successful na cartoon creator ito. Ang pangalan niya ay Walt Disney. Okay. Sino si Walt Disney? Siya lang naman po yung creator ni Mickey Mouse. Di ba? Basahin ko yung sinabi niya. Ito yung sinabi ni Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Always remember that this whole thing was started with a dream and a mouse. Daga. Guys, daga. Ulitin ko ulit
Daga. Nakakita na kayo ng daga? Baka sa kusina nyo may daga. Sa kusina nyo may daga. Sa kubeta nyo may daga. Sa labas ng bahay nyo may daga. Galit na galit ka sa daga. Pero yun yung nagpayaman sa kanya. Nagets nyo? Yung iba natatakot sa daga, nandidiri sa daga, di ba? Yung tipong yung daga, wala namang ginagawa sa'yo, pero hindi naman siya artista, pero pag nakita mo siya, tumitili ka. Di ba? Wala namang ginagawa yung daga, ba't ka tumitili? Di ba? Dumaan lang yung daga, akala mo may fans club ka niya. Ay, di ba? Buti pa yung daga, tinitilian. Ikaw hindi. Hindi, what I'm trying, alam niyo ba, bigyan kayo ng onting idea. Alam niyo ba si Walt Disney or ah, yung creator ng ni Mickey Mouse? Meron siyang ginawang place eh. Alam niyo yung place, yung Disneyland. Di ba ang dami ngayon, di ba? Aminin natin sa hindi. Marami dito pag naririnig, gusto ko makapasyal sa Disneyland. Di ba meron sa Tokyo, sa Florida, sa tag na ito sa babang Disneyland, sa Singapore, Hong Kong, di ba? Kasi hindi lahat ng bansa binigyan ng license para magkaroon ng ng Disneyland. Imagine nyo guys, bigyan ko kayo ng anting idea. Alam nyo ba, si Walt Disney, hindi niya naabutan yung pagtapos ng Disneyland. Namatay kasi siya. Hindi niya naabot yon. Yung na-create na yung Disneyland pero hindi niya inabot kasi namatay na siya. Okay. Tapos in-interview yung wife ni Walt Disney. Sabi, palagay niyo po ba do you feel sad when you think about Walt Disney not seeing the Disneyland? Sabi ng wife niya, no. One thing is for sure, my husband saw it before it happened. Sa utak pa lang ni Walt Disney, tapos na yung Disneyland. Sa isip niya, finish na, ayos na, created na yung Disneyland. Although hindi niya nakita physically, pero mentally, sa vision niya, tapos na na-create na. Guys, ganun ka-importante yung vision, kaya dapat meron tayo yan. Meron kang ganyan. Okay po ba yun? So, tuloy tayo sa ating. May natututunan tayo so far, di ba? 1 year time to guys. Kailangan may vision tayo. Tuloy tayo. Next. Number 4, ito na. Work on yourself daily. Work on yourself daily. Sa loob ng 1 taon, araw-araw, gagawa tayo ng bago. Kikilos tayo ng bago. Okay? Every day. Okay, hindi tayo perfecto. Pero hindi tayo genius. Hindi tayo lahat nabiyayaan ng mga special skills. Pero meron tayong tinatawag na self-discipline. Yeah. So pag yun ang na-master natin, magiging malaking factor at magiging malaking tulong sa atin yan. Okay, bigyan ko kayo ng idea. I'll show you some pictures. Boom! Ito na. Recently lang. Sino naglaway dito? Sige, sino naglaway? Putek, nung nakita ko, sabi ko, putek. Alam mo, napabuhat kagad ako ng barbell ko eh. Nakita ko to. Alam mo yun, binuhat ko kagad yung barbell ko. Teka lang, baka kaya pa. Subukan ko, baka makahabol pa. Pag-usapan lang natin, kasi current news eh. Current news. Ano yung nangyari last time, okay, na-held yung Olympics, Tokyo Olympics, di ba? Tokyo Olympics, okay. Kung mapansin nyo, pansinin natin, ano nangyari kay Heidelin? Okay. So, eto July 27 pa to. Kung tutuusin, pag sinuma pa natin yung mga nakuha niya ngayon, ay putik, ano pa to, mas marami pa. Pero, eto na lang muna. Okay. So, sa merong mga math, may calculator dyan. Actually, meron akong calculator. Nga natin. Okay. 10 million. 10 million galing sa government plus 40 million. So that's 24 million. Okay? Worth of condo unit in Eastwood City. O ba, malapit lang sa amin pala to. Magiging kapitbahay ko siya. Diyan ako dati nagtrabaho. 14 million condo. Okay? Plus 10 million ulit. Okay? Galing kay Manny Banginan. Mga tropa ko to eh. Sila Manny Banginan, di ba?
Ito pa si Ramon Ang pa, may 10 million ulit na ibibigay. Ayan. Meron pang 2.5 million plus 2.5 million galing sa government ng Zamboanga. Okay, plus, okay, Phoenix Petroleum. Ito, tropa ko rin to, si Dennis Uy. Okay, 5 million. Diba? Plus 4 million pa. Plus 4 million. Galing saan? House and lot. Putik naman, Century Property pa. Imagine mo Century Property, house and lot. Ang naiisip mo nyo lang dati, naisip lang natin dati, Century Tuna. Di ba? Ngayon may Century Properties pa siya. Di ba? So, ang total niya, guys, ito ang total na makukuha niya, 55.5 million. Buhay ka pa. Ha? Hindi ko pa sinama yung lifetime free flight niya. Imaginein mo, putik, pag trip na ito mamasyal bukas, aalis siya, pwede. Pag naboring siya, parang, ay, naboring ako, punta kaya ako ibang bansa. Pwede. Lifetime eh. Di ba? Imaginein mo. Actually, hindi pa nga sinama dito yung mga ibang endorsement niya. Actually, binigyan pa siya ng kotse. May kotse pa siya nakuha. Meron pa siyang, tawag nito, alam mo yung, ano siya eh, parang lifetime free siya sa Tipsy Pig. Diba? Tapos sa Macau, lifetime din siyang libre sa Macau Imperial. Imaginein mo ikaw, once a week nga, minsan hindi pa nangyayari, makapag-Macau ka. Imagine mo siya lifetime, gagawin niyang tubig yung Macau. Imagine mo, ay, sorry. Kaya, diba, imaginein mo yun, ang tubig mo Macau, sira kidney mo nun. Diba? Ganun katindi. Kung iisipin mo, ngayon tanongin kita, sa lahat na nakikinig dito, sino gusto magkaroon ng ganito? Sino gusto? Lahat gusto niyan. Lahat gusto. Putik. Kahit yung 2.5 million na lang, yung pinakamaliit eh. Alam niyo ba? Sorry. Alam niyo ba, meron pa pala akong nakakatuwang ano dito. Lifetime free din siya sa Vikings. Imagine mo, pupunta ka lang sa Vikings pag birthday mo para libre. Di ba? Tapos siya, araw-araw. Imagine mo siya mag-almusal sa Vikings. Almusal niya sa Vikings. Lunch niya saan? Di ba? Dinner niya Vikings. Putik, ano na? Ano na to? Anong kaganapan? Di ba? Kaya ngayon yung katawan ni Heidelin, macho-macho to. Ewan ko na lang after mag-araw-araw sa Vikings yan. Di ba nagigets nyo? Putik, iba level. Iba level to. Kaso nga lang, ito kasi yung tanong. Sino willing dyan? Sino yung willing dyan? Sino yung willing mapagod araw-araw? Yeah. Sino yung willing, alam mo yan? Kasi si Heidelin, hindi lang naman siya one day nag-prepare eh. Hindi lang siya isang buwan nag-prepare eh. Actually, most of her life, nagpe-prepare na siya para sa competition na to. Every day, daily basis. Daily basis. Tingnan mo yung kamay, oh. Di ba? Tingnan mo yung kamay. Pero ito yung tanong. Sa kabila ng hirap na yan, tingnan mo yung nakapatong sa kamay. Tingnan mo yung nakapatong sa kamay. Di ba? Yung point ko, guys, sa lahat ng nakikinig ngayon dito, sino yung willing magbigay? Sino yung willing magbigay ng effort? Sino yung willing kumilos? Sino magawa ng daily para makuha yung ginto? Yung magsarap na buhay para sa pamilya nila. Kasi sa totoo lang, marami sa atin, ganyan na kamay natin eh. Baka nga yung iba sabihin ng ilan dito, Sir, ano ka ba sir? Ganyan din kamay ko eh. Ang dami ko kayang kalyo. Kaso nga lang sir, ito po, sa lahat na nakikinig dito, hindi perkat ganyan yung kamay mo, magkakakuha ka ng gintong medalya or asenso ka sa buhay, yayaman ka. Depende pa rin pala sa ginagawa. Depende sa ginagawa. Kasi bakit? Yung ginagawa kasi ni Heidelin, may yumaman dyan eh. Sports yan eh. Sports, may yumaman dyan. Diba? Gusto may yumaman? Politics, may yumaman din doon. Ano pa?
entertainment, may yumaman din doon pag-artista. Meron din. Di ba? Anong point ko? Lahat yun hindi madali. Di ba? Itong napili ni Heidelin, hindi madali ito kasi matagal na preparation yan eh. Guys, sa lahat na nakikinig ngayon, itong ginagawa natin business, may yumaman din dito. Pero kailangan din natin gawin siya daily basis. Everyday, kikilos tayo, gagawa. Sa mga panahong ayaw natin, sa mga panahong tinatamad tayo, sa mga panahong mas pipiliin natin yung entertainment ba o, di ba? Guys, I have to put the work, di ba? Trabaho natin. Di ba? Push natin daily. Okay. Next natin. Ito na. Design your environment for success. Ay, putik, importante ito. Mga ka-business partners. Sobrang importante nito. Bakit ko nasabi? Okay. Yung environment mo, isa yun sa magsasabi kung magiging successful ka o hindi sa buhay. Yun yung totoo. Maraming taong hindi umasenso because of their environment. Hindi ko naman sa nilalahat. Pansinin nyo. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Pansinin nyo sa mga squatters area, iilan lang yung yumayaman. At yung yumayaman, yung umaalis dun sa lugar nila. Di ba? Pansin nyo. Di ba? Pansin nyo. Kasi bakit? Importante na magkakaroon ka ng tamang environment. Yung maganda yung nakikita mo. Totoo po yan. Kasi bakit? Pag puro kahirapan yung nakikita mo sa paligid mo, alam mo yun, guys, hindi ka aasenso. Kaya kailangan magkaroon ka ng ano. Kasi bakit? Pag yung mga nasa paligid mo, puro kahirapan, puro paghati, puro, alam mo yun, puro ganun yung nakikita mo, guys, mahihirapan kang mangarap. Mahihirapan ka makapag-formulate ng magagandang pangarap. Mahirap yun, guys. Kailangan iset mo yung sarili mo. Okay? Hindi ka pang habang buhay kung nakatira ka man sa ngayon, hindi man maganda yung tinutuluyan mo, guys. Hindi lifetime dapat nandyan ka. Pag nagkapamilya ka, dapat hindi ka na dyan nakatira. Kailangan mo lumipat. Kailangan mo gumawa ng paraan. Kasi gusto mo umasenso sa buhay. Di ba? Kailangan mo yun. Level up. Okay po ba yun? Kasi guys, tinan mo to. May papakita akong picture. Ito. Ayan, tingnan mo to. Tingnan mo to. Yung nasa picture, nung umpisa, dito siya, itong side na to, yung lalaki, nakita niya ang dami, mga neg-neg, yung mga kaibigan niya. Meron daw siyang idea. Yung idea niya, sinabi niya dun sa mga kasama niya. Ngayon yung mga kasama niya, ni-negative siya, ni-negative, hanggang tong taong naiiba, nilalayuan siya, unti-unti, kung ano yung kaibigan niya, naging gano'n na rin siya. Influence. Sobrang tindi na influensya. Na ang mahirap pag yun yung environment mo, yung, alam mo yun, pag nangangarap ka, dapat ang kasama mo pala nangangarap din. Kasi pag sumama ka sa mga addict, may tendency, magiging addict ka rin. Pero, sasabihin ng iba, ano ko ba sir, may mga kaibigan nga ako, mga addict, ako naman hindi naging addict. Oo, naintindihan kita. Pero on point lang yan, one thing is for sure, kung sino yung madalas mong kasama, may natututunan ka doon. Whether mabuti man, hindi. Parang, ako kasi nagkaroon din ako ng mga kaibigan na gano'n eh, di ba? Dati nung dati, di ba? Hindi ako gano'n gumagamit. Pero dahil nagkaibigan ko sila, nagka-idea ako kung paano siya gawin. Di ba? May matututunan kayo. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ko, right talk. E di kung bibigyan mo rin naman ng oras na panahon at samahan yung mga tao na iba yung gusto sa buhay, eh guys, mahirap yan. Lagi matatandaan, sabi ko nga kaya nga natin ginagawa yung gantong bagay, una, nagkakaroon tayo ng na-audit natin yung sarili natin, ano ba talaga gusto natin sa buhay, nagkakaroon tayo ng vision. If I were you guys, hanap tayo ng mga tamang kasama natin. Tamang kwentuhan, yung ma-open mo yung ideas mo. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao willing makinig sa ideas mo. Hindi lahat ng tao susuportahan ka sa mga ideas na may isip mo. Kaya kailangan mong pumili ng mga tao na susuporta sa mga ideas mo o mag-guide sa'yo, mag-aasa sa'yo. Number one yun, in order na maging successful tayo. Okay po ba yun? Importante. Okay po ba? So sa lahat na nakikinig dito, ito yung pinakatamang environment para sa ating lahat. Alam mo bakit? Ano ba gusto natin dito lahat? Umasenso.
Gusto natin mabago buhay natin. O tingnan mo, 129 participants as of this moment. Okay? Lahat ito ang gusto umasenso sa buhay. Di ba perfect environment para sa atin? Meron ba dito gusto maging mahirap habang buhay? Di ba? Meron ba dito, ay, naging 128, baka yun, gusto mo, shit, mali yata yung napasok ko, lumabas bigla. Hindi, kidding aside. Meron ba dito gusto, tumira na lang sa squatter habang buhay? Sino dito yung gusto mag-commute na lang habang buhay? Sino dito yung gusto lagi nangungutang habang buhay? Sino dito yung gusto niya baon siya habang buhay? 'Di ba? Lahat tayo dito gusto umasenso. Kaya nga tayo nandito eh. Perfect environment, right environment to. Okay po ba yan? Para i-express mo yung nararamdaman mo, ideas mo, mga bagus. Dito pag nagtinama, guys, tinama. Dito pag nagsabi ka gusto mo magkakotse, ay wow, ang galing, okay yan, congrats. Okay yan, tuloy mo yan, push mo yan, go. Diba sa labas? Gusto ko magkakotse. Tangik, wag na yun. Mas bagay sa'yo, maglakad ka na lang. Ako ba, mas tipid kaya pag mas tipid kaya mag-commit ka na lang. Ano ka ba? Sus ko naman. Di ba may mga ganun eh? Ba? Nangangarap ka. Dami ganun. Pag nanakaw ng pangarap mo, hahatakin ka pababa. Kasi mga insecure yung iba. Hindi sila lahat. Hindi lahat ng tao matutuwa na aangat ka. Lagi mo tatandaan yan. So, as much as possible, piliin mo yung mga taong makakasama mo. Yung mga tao na talagang magiging katuwang mo sa pagkuha ng pangarap mo. Okay po ba yun? Sobrang importante yan. Okay? Then ito na. Okay, next tayo. Nakakasabay pa ba yung iba? Ayan. Ayan, tuloy natin. Next, eto na. Learn new skills. Improve upon your existing one. Ano ibig sabihin? Ito, kung ano yung alam mo dati, dapat hindi lang yun yung alam mo ngayon. Kung ano yung kaya mong gawin noon, kailangan meron ka pang kayang gawin ngayon. Level of your skills, your knowledge, di ba? Improve yung mga kaya mong gawin, kailangan mag-level up. Parang dati, wow, dati nakakapamrospect ka, dapat ngayon marunong ka na maglatag. Di ba? Ngayon, kailangan marunong ka na mag-handle, marunong ka na mag-closing, di ba? Alam mo yun, kaya nga, di ba, may mga, kada team dito, meron tayong, tag nito, Revalida. One thing is for sure, para at least ma-assess natin kung ano yung level of learning natin. Parang school, hindi mo forever grade 1 ka. Di ba? Hindi forever grade 2 ka. Hindi forever grade 3 ka. Di ba? Laging nagle-level up. So, kailangan yung learning small, learning new skills. Kailangan nag-i-improve. Okay? For example, ito. Okay. Guys, focus kayo dito. Sa lahat, ngayon kasi sa totoo lang, bihira naman dito yung nagtatrabaho na ng gabi. Okay? Siguro may ilan-ilan. Pero ang point ko, example lang ho ito. Nasa sa'yo na yun kung ano yung time clock nyo. Pero pag-usapan natin. The 7 p.m. 2 a.m. strategy. Ano ho yun? If you are working 9 to 5, halimbawa 9 to 5 yung pasok mo, and think you don't have time to start something on your own, look at what you are doing with 7 hours between 7 p.m. hanggang 2 a.m. Ano ginagawa mo yan? Ikaw ba ay nag-Facebook lang? Ikaw ba ay nag-YouTube lang? Ikaw ba ay nanonood lang sa mga vlogger? Ikaw ba ay nagiinom lang, di ba? Guys, sayang eh. Kasi lagi mo talaga, this is the time you need to use if you want to achieve more sa lahat na dito. Hindi ko alam kung ano yung time frame mo, ano yung schedule mo dyan sa work mo. But what I'm trying to say is, ito. Okay? Yung oras mo dyan sa ginagawa mo, for sure, meron ka mga free time. Yung mga free time mo, like 2 hours man yan, 4 hours man yan, di ba? Ilaan mo sa mga bagay na pwede kang mag-grow as a person. Mag-grow sa business na ginagawa natin. Di ba? Oo, magaling ka na. Oo, magaling ka. Ang galing mo na nga eh. Ang dami mo na nga kayang gawin. Bilib nga kami sa iyo eh. Pero alam mo ba, mayroon ka pang kayang i-improve. Di ba? Alam ko nga eh. Di ba? Sobrang galing mo nga eh. Imagine mo, training ngayon. Pero nag invite ka. Galing mo kaya. Ang tawag doon, multitasking. Di ba? Ang galing mo kaya, training ngayon, pero nagagawa mong pagsabayin yung training, pati yung YouTube. Ang galing nun, ha? Iba yun. Anong point ko? Hindi, joke lang yun, okay naman. Hindi ikaw yun, yung katabi mo yan. Diba? Anong point ko? Guys, eto na. Ito yung point na
dito, dito nakasalalay yung pagbabagong pwedeng mangyari sa buhay mo. Kung gusto mo ng kagaya ng dati, be it, tuloy mo yan. Pero kung seryoso ka, lalo na sa mga nagtatrabaho dito, walang masama. Part-time yan yung negosyo, walang masama. Okay lang po yan. Naiintindihan po namin yan. Bakit? Sa panahon ng pandemya ngayon, maraming tao nagsasabi, at least meron akong pinagkakitaan ngayon. At least may trabaho ko yan. Walang masama po yan. Be grateful. Okay po yan. Pero lagi ho natin tatandaan, hindi lang po tayo nabubuhay para sa pang-araw-araw. Nabubuhay rin po tayo para kunin din yung mga pangarap natin. Okay po ba yun? Guys, tamang time management lang. May oras tayo sa negosyo ng iba, sa pangarap ng iba. Kailangan may oras din tayo para sa sariling pangarap natin. Okay po ba yun? Ganun po yung kailangan natin gawin. Kaya tayo nandito ngayon. Okay po ba? At yun yung mga bagay na pagtutulungan natin along the way. Okay. So, ito na. Ito na. Guys, sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat ng may kachat ngayon, tingin ka muna sa camera. Ayan. Tingin mo na. Actually, nakikita ko kasi lahat eh. Yan, yan. Nakikita ko kayo ngayon lahat. Yan, inan ako. Nakikita ko sino yung nakatingin, sa hindi, na yung iba nakalagay na sa, nakatutok na lang sa pader yung camera. Nakikita ko yung iba eh. Ayan. Yung nakita ko, naka-open yung monitor pero wala sila doon. Nakikita ko yun. Okay. Tingin kayo dito. Tingin kayo. Kasi bakit? Ito na. Enjoy the process. Enjoy the process. Ang pag-asenso, ang pagkuha ng pangarap, hindi ito magiging madali. Walang madaling pag-asenso. Walang madaling pagyaman. Kasi kung merong madali, at wala. Lagi siyang hindi siya easy. Okay? Sabi nga nila, if you think life is hard, life is easy. If you think life is easy, life is hard. Okay? Hard decision, easy life. Easy decision, hard life. Parang ganito kasimple. Ano mas masarap kainin? French fries o mansanas? 'Di ba? Yung ibang pipiliin nila, mas masarap French fries. Pero alam mo ba mas healthy yung mansanas kaysa sa French fries? Easy decision, hard life. Pwede ka pa magkasakit doon. Ano mas madali? Yung tipong manood na lang ng TV o mag-exercise? Ano mas madali? Easy decision, manood na lang ng TV. Mas mahirap mag-exercise. Pero alam nyo ba, maraming tao nagkakaroon ng sakit dahil sa too much watching of TV kaysa doon sa mga taong nag-exercise. Gets niya? So ngayon sa lahat na nandito, ano ba gusto mo? You're making a hard decision na sooner or later magkakaroon ng easy life or magkakaroon ka ng easy decisions pero hard life sa dulo. Walang exit. Laging may hard. 'Di ba? Laging may hard. Sino gusto dito ng hard? Yung iba kasi iba yata yung nasa isip eh, 'di ba? So guys, focus kayo ngayon. Focus lahat. Focus kayo sa monitor. Nakikita ko iba. Eto na. Lagi mo tatandaan para ma-enjoy mo yung process. Lagi mo tatandaan ito. Itong bagay na to. Kailangan mo na makafocus ka sa goal mo. Naniniwala ba kayo na dapat tayo nakafocus sa goal natin? Naniniwala ba kayo? Na dapat, sino dito yung naniniwala na dapat nakafocus tayo sa goal natin? Lahat ng distraction, hindi natin papansinin. Dapat nakafocus tayo sa goal. Pakitype nga, ako. Yan, sige. Ako. Kung naniniwala ka na dapat nakafocus ka sa goal mo, hindi ka nadidistract, focus ka sa goal. Yan. Dapat naniniwala ka. Alam mo kung bakit? Tingnan mo to. Papakita ko sa iyo. So guys, focus kayo. Kailangan nakafocus ka lagi sa goal mo. Alam mo bakit? Tingnan mo. Ito nga, tulad nga ng number. Yan. Ito na. Okay. Focus on okay. Focus on the goal. Okay. So, focus on the goal. The goal, di ba? yung iba na-distract agad eh. Yeah, na-distract sila eh. Ano ba titignan ko?
Yung iba hindi nila alam kung ano ba titingnan ko? Yung, yung goal ko ba o si the goal? Ano nga ba? Ano nga ba? Hindi focus on the goal. So kailangan naka-focus tayo sa goals natin. Okay? Hindi, ito naman ano lang, para happy lang tayo. So, di ba sabi ko nga, kailangan enjoy pala yung process, di ba? So, alam niyo ba, bigyan ko kayo ng idea. Maraming tao na iniisip si Dagol, malas siya. Ay, malas unano. Ay, kawawa naman. Pero alam niyo ba, baka mas may pera pa yan sa'yo. Baka mas nagka-pera pa yan sa'yo. Alam mo niyo si Dagol, may bahay. Si Dagol ay may sasakyan. May naging properties yan. At alam mo ba, ito yung pinakamalapit kay Dagol. Ito alam niyo ba, maraming taong nalaos na hindi niyo nakilala, pero si Dagol kilala niyo pa rin. Ang daming mas pogi kay Dagol. Di ba? Ang daming mas macho, pero hindi niyo nakilala, hindi niyo na maalala. Pero si Dagol kilala niyo pa rin. Di ba? At ito yung malapit na part, di ba? Sa Going Bulilit, di ba? Going Bulilit, lahat naglakihan na si Dagol na lang yung hindi. Di ba? Si Dagol na lang. So, ibig sabihin, si Dagol na lang yung nagkaroon ng racket. Di ba? Kasi yung mga Going Bulilit, nung lumaki na, hindi na sila pwede dun eh. Pero si Dagol, consistent, parang nakailang taon ba yung Going Bulilit? Parang sila Catherine Bernardo nga, galing pa dun eh. Sila Julia Montes, Going Bulilit. Imagine mo, nawala na sila sa Going Bulilit. Sila Miles Ocampo, nawala na sila dun. Yung ibang Going Bulilit nga nakapag-asawa na. Si Dagol nandun pa rin. Imagine mo yun. Yun ang matindi. Di ba? Anong point ko? Kasi, una, focus siya sa goal niya. Focus siya. Di ba? Okay, so yun yung importante na. So, but anyway, okay. So, nakita ko lang kasi yung iba, nakakatuwang tingnan yung smile ng ilan sa mga nandito, di ba? Kasi natin sa iba, yung iba dito, nalulungkot na, yung iba nade-depress, di ba? Yung iba, parang ito na lang yung nakikita nila na panahon para, ay, may iba-iba naman, di ba? Paulit-ulit na lang sa trabaho. Tapos dito, may iba-iba naman, di ba? Ayan. Okay. Ganito ho siya. Okay. My only goal today is to become better than I was yesterday. Yeah. Iba-iba ba ho tayo ng achievement? Iba-iba ho tayo ng kayang marating. Yung iba, yung iba, yung iba, mas magaling talaga kaysa sa'yo, mas matalino, mas maraming kayang gawin. Di ba? Huwag ka mainggit sa kanila. Sila yun. Sila yun eh. Kwento nila yun. Di ba? Kung nakukuha nila, nangyayari sa goal lang, okay lang. Push. Lagi matatandaan, ang goal mo ngayon is maging better ka kaysa kahapon. Di ba? Kung hindi mo nagawa yung dapat mong gawin kahapon, gawin mo ngayon. Di ba? Iba yung journey nila sa journey mo. Iba yung success nila sa success mo. Tama po ba yan? So, ang pinaka main objective mo is to become better every day, stronger than yesterday. Di ba? So yun siya. Kasi pagka tiningnan mo yung mga achievement ng iba yung mga nangyayari sa iba, may tendency may inggit ka. Di ba? Minsan nga hindi na motivation yung nararamdaman mo, minsan inggit na di ba? Naitatago na lang natin minsan, hindi. Nagets mo. So, ang pinaka-goal natin, talunin natin yung sarili natin. Improve tayo. Kung last time, hindi tayo nakaka-attend ng mga gathering, training, diba? This time around, yun yung gawin natin. Hindi, last week, hindi ako nakaka-attend ng mga gathering eh. This time around, hindi gawin mo. Attend ka ng gathering. Diba? Last week, hindi ako nakapanood ng mga recorded videos. Naku po. Last week yun. Ibahin mo ngayong week. Diba? Ibahin mo. Diba? Kahapon, hindi ako nakapag-invite. Okay lang, kahapon yun eh. Ibahin mo ngayon. Diba? Ang i-goal mo ngayon, sabi ko, ay goal mo. Kasi, ang inggit kasalanan yun. Pero kung ang goal mo to become better every day, parang ini-enhance mo yung talento na binigay sa'yo ng may kapal. Di ba? So, nakafocus ka sa self-improvement.
Okay po ba yan? Then, syempre, your next 6 months will be the best 6 months. August, September, ano pa? October, November, December. Kakatapos lang nung ano. Guys, next 6 months. Di ko alam kung ano nangyari doon sa mga 6 months na nakaraan mo. Kung maganda, good for you. This month, may tendency na mas maging maganda pa. Okay? Kung hindi man naging maganda yung first 6 months ng taon mo, okay lang yan. Tapos na yan eh. Focus tayo sa future. Kasi ngayon, may vision ka ng papaganahin. Okay po ba yan? At lagi natandaan, okay, na God is in control. God is in control of your business and circumstances. Kung ano man ang nangyayari ngayon, di ba? Sa'yo, sa business mo, huwag ka mag-alala. God is in control. Hindi man nangyayari sa'yo yung mga gusto mo kagad mangyari, okay lang yan. God is in control pa rin. Di ba? Pero syempre, lapit tayo, pananampalataya sa Diyos. Di ba? At syempre, kilos. Samahan natin ng kilos. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Okay? Pinakita ang oportunidad na pwede mabago yung buhay natin. Hindi niyo tayo pababayaan. Okay ba yun? Basta lagi natin natandaan, kahit saan ka pumunta, kakausapin tayo ni Lord eh. Minsan ako, share lang ako ng kaunti. Minsan, alam niyo yung minsan, nagda-drive ako, minsan nada-down ako, parang, lahat naman tayo, siguro dumadaan tayo. Minsan nalulungkot ka, pero minsan bigla kang mapapatingin sa billboard. Diba, makikita mo yung billboard, may sinasabi, mga verses pala, tapos bigla kang, oo nga no? Tapos minsan, all of a sudden, parang nagda-drive ako minsan, tapos, alam mo, nagda-drive ako, minsan parang, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa labas. Bigla meron ako makikita na truck, kasi truck ban na, tapos yung truck may nakalagay doon, yung may mga nakasulat sa likod. Diba? Na parang, yung about kay God, di ba? Parang, oo nga, no? Yeah. It's a reminder din, di ba? So guys, ngayon ECQ na naman ulit. Okay? ECQ na. Okay? Kailangan mentally prepared tayo. Kasi pag hindi tayo mentally prepared, okay, mahirap yon. Okay? Lagi mo tatandaan, bago ka sumabak sa gera, kailangan, alam mo, although sabihin na normal na, pero alam mo yun, kailangan this time around nagle-level up na tayo. Nag-iisip tayo ng mga ibang bagay. Yeah. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao nagiging madali sa kanila yung mga pangyayaring to. And lahat tayo dito leaders. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Tama ba? Iba-iba tayo ng bahay. Iba-iba tayo ng Pero lagi mo tatandaan, okay, isa lang yung lagi mong iisipin. Laging natin kasama yung Diyos. Kaya hindi niya tayo bababaya. Okay po ba yan? And siguro with that, I hope sana meron ako na-share na mga learnings for this night at I hope sana nakatulong ako dun sa ilan. Okay, so sa pagharap sa mga bagong mangyayari ngayon sa labas, di ba? Na ayaw man natin, mag-ingat po tayo palagi at hindi tayo pababayaan ni Lord God. Okay po ba yun? So siguro with that, I hope sana may na-share akong kaalaman. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so yun lang. Yan, thank you, thank you. Yan, Miss Ann, sige po. Ano ba? Sorry. Ayan. Okay. Grabe. Grabe, sobrang lupit ng bagsakan ni Sir Erwin. Sobrang right talk and real talk talaga. Actually, even though ako, habang nakikinig ako kay Sir Erwin, sobrang dami kong na-analyze sa sarili ko at the same time, sobrang dami ko pa palang i-adjust. Di ba? So, kung ikaw nakikinig ka, kung ano man yung mga napakinggan mo ngayong gabi, so lahat yun, i-apply lang po natin at the same time, i-take action. Realization lahat po, mag-i-start po yan lahat sa atin. Kumbaga, nandito ka na sa Sabres Power Poor System, part ka na ng business na to. Okay, alam mo, napakaswerte mo, bakit? Sa labas, sobrang daming tao na hindi pa alam yung ganitong opportunity. Di ba? Marami tayong nakausap na tao na literal hanggang ngayon gumagawa pa rin ng paraan. Ikaw, member ka na,
At the same time, baka nga hindi ka lang basta member kasi baka nga naka-business account ka pa, 'di ba? More than one account pang kinuha mo, naka-multiple account ka. So, ito na yung time para seryosohin mo talaga yung negosyo na pinasok mo, 'di ba? Kasi just imagine, no, sa panahon ng ganitong klase ng lockdown, napakaswerte natin kasi nasa Savers Power System tayo. Yung ginagawa natin negosyo, sobrang safe and easy. Nang masarap na part na kahit nasa bahay ka lang, na kahit magkaroon ng lockdown, yung negosyo natin online business, just imagine, nakaupo ka lang, kakausap ka lang ng tao, i-spread mo lang yung blessings na meron ka, yung opportunity na meron ka, i-share mo lang sa lahat ng kakilala mo, even though hindi mo kakilala, ikaw yung magiging way para makatulong ka sa ibang tao. Actually, itong Savers Power System na meron tayo, blessings po ito sa ating lahat. Okay, tingnan mo siyang blessings kasi unang-una, sobrang hirap ng buhay sa labas. Kaya napakaswerte natin kasi nandito na tayo sa Savers Power System. Okay? Actually, lahat ng mga binagsakan ni ng Sir Erwin, sobrang real talk talaga, saka right talk talaga. 'Di ba? Tamang usapan talaga, 'di ba? So at the same time, talagang realization. So even though naman siguro ikaw marami kang na-realize, marami pang kulang, marami ka pang i-adjust sa sarili mo, 'di ba? Magi-start po 'yun sa atin. Okay? Yung mga mentor, mga coaches po natin, actually bonus na lang po sila. Bonus na lang po kami. Magi-start pa din po sa'yo, so tulungan po natin yung sarili natin. At the same time, so dapat nakikita mo or nabivision mo kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo habang ginagawa mo yung Savers Power System. Diba? Dapat malayo yung nakikita mo. Dapat nakikita mo kung ano yung dulo ng ginagawa mo. Kasi lahat ng time at effort na nilalaan mo sa negosyo natin, lahat po ng premyo, lahat po ng success nasa dulo po yan. Okay? Kung ngayon, bago ka lang, so hindi ka pa kumikita, kung kumikita ka naman, kumikita tayo ng maliit. So normal po yan kasi nasa proseso ka pa. Di ba? Nasa tamang process ka pa. So lahat po dumadaan sa tamang proseso. Even though po kaming mga grand leader, mga general, so dumaan po kami sa tamang proseso. Di ba? So yung mga ganitong gathering, so i-treasure po natin to. Di ba? Kasi yung mga ganitong gathering, so hindi naman po ito basta-basta hinihild lang. Ginagawa yung ganitong gathering. Kumbaga, para po ito sa inyo, itong ginagawang mga gathering. At the same time, syempre, para lalo tayo mag-grow, para mas lumalim yung kaalaman natin. Kaya, very thankful tayo kasi unang-una, may mga coaches at mentor tayo nag-guide sa atin. Kumbaga, napaka hands-on po. Kaya, magpasalamat ka sa tao na nagdala sa'yo dito, sa mentor mo, kung talagang, kumbaga, mag-message ka yan sa chat room, mag-thank you ka sa mentor mo, sa direct sponsor mo, kasi unang-una, ang swerte mo kasi siya yung taong nagdala sa'yo dito. Di ba? Hindi ka napunta sa ibang company, nasa Savers Power System ka, kasi unang-una, marami kayong may encounter, maraming company, pero ang maganda kasi, mapupunta ka sa tamang grupo, sa tamang tao na mag-guide sa'yo sa ganitong klase ng opportunity. Kaya napaka-thankful natin kasi may mga ganito tayo mga coaches, mga mentor na nag-guide sa atin. So doon pa lang, pasalamat na tayo, although hindi ka pa man ngayon kumikita ng malaki. Pero ito po kasi yung mga stepping stone na pwede mong gawin yung pag-attend ng mga training, mga gathering. So ito po yung isa sa mga stepping stone para, alam mo yun, yung tipo na, yung income po kasi side effect lang po yan. So, kumbaga, habang bago ka, ang mababago sa'yo dito, yung mindset mo. So, yung income po, side effect po yan ng ginagawa natin, yung time at effort na ilalaan mo dito. At the same time, syempre, ayun nga, so yun, alamin mo yung deepest way mo kung bakit ginagawa mo tong ganitong business. Kasi hindi ka naman siguro sumali for the sake na makabili lang ng cellphone, di ba? Kumita ka lang ng 5K part-time, kumita ka lang ng 10,000 part-time, for sure, kung bakit nandito ka, nakita mo, na literal na dito mo makukuha yung mga bagay-bagay na gusto mo. Di ba? Know your deepest why. Bakit ka nandito? Anong dahilan mo bakit ka nag-join? Kasi kung alam mo yung dahilan mo kung bakit ka nag-join, parang kami, tayo, ang dahilan natin kung bakit tayo nandito, pwedeng ang dahilan mo, family mo. Di ba? Kung single mom ka, ang dahilan mo, anak mo. Di ba? Pwedeng ang dahilan mo, lola at lola mo. Di ba? Ate, kuya, o kung sino man yung mga dahilan mo, partner mo, di ba? So, alamin mo yung malalim mong dahilan kung bakit ginagawa mo yung ganitong business. Kasi, hindi tayo sumali lang para kumita.
At the same time, so syempre, hindi rin po tayo sumali lang para kumita, para matulungan din po natin yung mga tao na nadala natin dito na paniwala, 'di ba? Na paniwala, 'di ba? At nagtiwala sa iyo, 'di ba? Kaya hangga't maaari ko nandiyan yung tao na nagtitiwala at naniniwala sa iyo, makipag-cooperate ka lang. Makipag-cooperate ka lang, makipag-communicate ka, makipag-coordinate ka kasi etong ginagawa natin negosyo, sobrang ganda po. Sobrang ganda ng plano, sobrang ganda po ng business na 'to at the same time, kapag tinuloy-tuloy mo 'to, sabi ko nga, yung premyo nasa dulo. Okay? Kaya ikaw nandiyan ka na, kapit ka lang, sabay ka lang, 'di ba? Kasi unang-una, lahat po ng mga nandito pagsasabay ka, ang dulo natin talaga yung success. Yung goals mo, ayan yung goals mo, dito mo siya makukuha. Siyempre, hindi mo naman makukuha yung mga goals na yan kung hindi natin paplanuhan. So, kailangan may plano. Kaya, just imagine lahat ng mga coaches natin sa mentor natin. Alam mo yun yung tipo na halos araw-araw pinaplanuhan ka, weekly, may planning na weekly, may monthly. Just imagine, no? Sobrang daming plano kasi paano mo tatargetin yung goal mo kung walang plano? Diba? Lahat po, kailangan pinaplanuhan. Eh, yun nga paggawa ng bahay, may plano eh, di ba? How much more yung goals mo. So, dapat may plano po talaga yan. Hindi pwede bira ka lang ng bira. Tira ka lang ng tira na walang plano. Di ba? So, paano mo matatarget yung goals mo kung wala kang plano? So, kailangan may plano. Okay? Kaya kung ikaw, nakikinig ka ngayon, hindi ka pa napaplanuhan ng mentor mo, kasi sa sobrang dami nyo. So, ang gawin mo, ikaw na mismo yung mag-message sa mentor mo, paplano ka. Okay, coach, okay ba planuhan mo po ako, ito po yung genealogy ko. Coach, ano po ba yung gagawin ko? Ano po ba yung mga dapat i-adjust ko? Message ka, wag kang mahiya. Kasi syempre, sa dami-dami nga naman ang downline ni coach, di ba? So, hindi naman niya lahat yan mamamonitor. So, much better, ikaw na mismo yung mag-message. Kailangan mag-initiate ka. Hindi pwede na si coach yung mag-message sa'yo. Dapat ikaw na mismo. Dapat willing ka din. Kasi yung mga coaches at mentor natin, literal na willing po yan at 100% yung commitment na ibibigay sa inyo. At the same time, yung responsibilities namin, bibigyan namin yan 100% basta makipag-cooperate ka lang. Diba? Kasi kailangan kasi ikaw muna eh. Mag-i-start sa'yo. Kasi kahit gaano ka-willing yung push ng mentor mo at ng coach mo, kung ikaw mismo hindi ka willing magpatulong, so baliwala yung tulong na ibibigay ng mentor mo kung ayaw mo magpatulong. Okay? Kaya kung ikaw, willing kang kunin yung mga plano mo at mga goals mo, push mo na yan and then magpag-guide lang tayo, isurrender mo lang yung sarili mo sa mentor at coach mo. Kasi wala naman po yan gagawing mali. Kasi unang-una, kailangan magsimula po tayo sa tama para kailangan magsimula tayo ng tama para magtapos ng tama. Okay po? Kaya lahat ng mga tinuturo sa akin ng mga mentor natin, coaches natin, so lahat po yan sa ikabubuti ng bawat isa. Okay? So ayan, so thank you so much sa lahat ng mga umattend, nakipag-cooperate, and syempre, thank you so much kay Sir Erwin Praja. Diba? Grabe, sobrang nakakabaliw, grabe. Alam mo yung kahit ako sobrang na-amaze talaga ako sa bagsakan ni Sir Erwin. So every time na nagbabagsak talaga yan, nakapokus talaga ako kasi lahat talaga ng bibitawan niyang salita, may matututunan ka talaga. And alam ko, lahat ng mga nandito, marami kayong natutunan. So baliwala po lahat ng natutunan mo kung hindi mo yan i-apply at hindi mo i-take action. Okay? So ayan, so ngayon, i-ano ka na lang kayo, i-update ko na lang po kayo sa schedule. So wag mo na pa kayo mag-out kasi mamaya magpi-picture tayo, may breakout room yata tayo, ano? So bukas po meron tayong online business preview, so 8 p.m. Ayan. By Thursday, meron tayong masterclass, 8 p.m. din po. At the same time, Friday morning, 4 a.m., OFW gathering. And sa gabi naman, meron tayong Saviors gathering, okay? And by Sunday, meron tayong a night of unity. Ayan, grabe, no? Sobrang daming gathering. And lahat po yan, naka-schedule na, lahat po yan, naka-ano na. May mga kanya-kanyang coaches na po na magbabagsak. Ayan, so before tayo mag-out, or pumunta sa breakout room, mag-picture muna po tayo, ano? Ayan, sino po magpipicture? Nakapin. Papin na lang. Yan. 1, 2, 3. Smile. Okay, first page. 1. Open cam tayo.
1, 2, 3. Yan, smile. Second page. 1, 2, 3, smile. Last one. Yan. Pa-open cam po. 1, 2, 3, smile. Ayan, okay na po. Pasok na kayo sa breakout room. Lalabas sa screen nyo. Accept nyo lang.